susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ang oras, ang panahon upang marinig ang iyong mga salita, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin po namin na iyong banal na Espiritu na siyang malayang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, mabuksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan at marinig namin ang iyong tinig, O Diyos, sa aming mga puso at mabigyan niyo po kami ng pangunawa, bukas na pangunawa sa mga bagay na spiritual, Panginoon, higit sa lahat sa mensahe, Panginoon, na ihayag mo sa amin sa araw na ito. Panginoon, lahat ng hadlang, O Diyos, sa pagkilos mo, Panginoon, sa pag-usap mo po sa amin, sinasaway po namin lahat ng yan sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, at anumang hadlang na nakikita mo, Panginoon, patuloy po namin isinusuko ito, Panginoon, pang gawin niyo po, Lord, ang yung ninanais, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon. Malaya kang gawin ang lahat ng bagay, Panginoon, para sa kapakanan ng bawat isa sa amin, sa kaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kaibigan, alam nyo, napakahalaga po na isuko natin ang ating mga buhay sa Diyos dahil po wala po tayong magagawa sa ating mga sarili. Alam nyo, ang dami pong nating problema bilang mga tao na 'di ba ang feeling natin minsan wala tayong magawa kaya yung iba nawawala na ng pag-asa. Pero mga kaibigan, mga magulang na nanonood sa inyong mga tahanan, nais ko pong balikan muna natin yung tinalakay natin nung nahuli natin pong segment o sa huli nating topic po na pinamagatang converted or just convinced. Kung naalala niyo po, ang sabi po natin noon na may mga bagay po sa buhay natin na okay lang na hanggang na-convince tayo, pero may mga bagay po na kailangan ma-convert or mabago po talaga ang ating mga pananaw, ang ating pagkatao. May dapat mangyaring pagbabago within ourselves. At doon nga po sa pag-aaral na yon, nalaman natin na Diyos lang po ang pwedeng magbago sa ating mga buhay. Diyos lang po ang pwedeng magbago ng ating mga isipan, ng ating mga damdamin, dahil kung sa sarili lang natin, temporary lang po lahat ng nagagawa nating adjustment. So, kapag po hinayaan natin na ang Diyos po ang siyang kumilos, hayaan nating baguhin tayo ng Panginoon, kung maalala niyo po, marami pong mga benepisyo na mararanasan po natin dahil po una, ang Diyos ay malayang makakakilos sa ating mga isipan at ang Diyos ay malayang gumawa ng tinatawag po na circumcision sa ating mga puso upang yung mga bagay na dumadating sa buhay natin na mga doubts, mga masamang haka, hindi po siya manatili sa puso natin. Hindi po maiipon. Kaya nga may mga tao po na nag-iipon ng sama ng loob na pag dumating ang oras na hindi niya nakaya, ayan, may iba pumapatay, yung iba nagpapakamatay, yung iba kung ano-anong ginagawa nila. Kasi nga po naiipon. Pero kung hahayaan natin ang Diyos na kumilos sa ating mga puso, lahat ng negatibong bagay na pong yan, hindi yan maiipon. Lalampas lang po yan, dadaan lang yan. Kaya wala pong, sabi nga, kung hayaan po natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin, wala pong pangit na bagay o masamang bagay na nararanasan natin na magpapasama sa buhay natin. Dahil ang mga bagay na hindi magaganda, pwede pong i-turn ng Panginoon o gawin ng Diyos na inspirasyon yan sa buhay natin upang learning natin yan. Ibig sabihin, matuto tayo sa mga bagay na naranasan nating hindi maganda para lalo nating pagandahin ang ating mga buhay. At the only thing we need to do is to say yes to the Lord. Kasi 'di ba wala nga naman tayong magagawa. Sabihin lang natin, yes Lord, yes Lord. Everything po nasasabihin ng Panginoon, just agree with the Lord and God will do the rest. At sa umaga pong ito, sa araw pong ito, ang pag-usapan naman natin, ang topic po na pinamagatang
who are you identifying yourself with? O sa Filipino po, kanino po natin? Kanino natin ibinibilang ang ating mga sarili? O kanino natin siya parang ina-associate o isinasama? Halimbawa po, diba sa mga estudyante, meron po tayong mga sinasabi na mga grupo, samahan. Kaya sabi natin, ka-brother natin, o kaya sa pamilya natin. Kaya diba sabi natin, o ako, ngayon, na may asawa na, I belong to Wisbis family. So, nung ako'y dalaga, Lilok family po ako. So, identified po ako doon. Sa atin, tayo po bilang mga tao, kailangan po natin na i-identify po natin ang ating mga sarili sa kung kanino or kanino natin dapat i-identify. Kasi po, alam niyo kung mahalaga po yan kasi kung kanino tayo naka-identify or kung saan natin ina-associate ang ating mga sarili, yun po ang magiging kahinat na natin. Okay, sa bilang tao po, in general, meron po tayong dalawang identity. Yung tinatawag pong physical identity tsaka spiritual identity. O di po ba pag maganda ang reputasyon ng isang grupo or kaya ng isang samahan, we're very proud na ma-identify po tayo sa grupo na yon. So halimbawa lang po, di ba sa bayani nating Dr. Jose Rizal, lahat po ng pamilya nila or 'di ba sabi na wow, ano pala kamag-anak ka pala ng ating pambansang bayani kasi naalala ko po kasi nasa Laguna tayo. 'Di ba proud po tayong ma-identify doon sa mga magagandang karanasan or may mga tao na maganda ang ginawa nila. So nakakadagdag po 'yan ng ating self-confidence o positibong pananaw bilang tao. Pero once po na na-identify tayo doon sa mga taong negatibo po ang impression or ginawa, di ba po nakakapanlumo, malungkot. So, tulad po ngayon na issue ngayon yung tungkol kay Napoles. So, sino man pong mga tao na nababanggit or na-identify po sa pangalang Napoles, di ba po hindi maganda ang pakiramdam kasi nga dumadaan siya ngayon sa isang malaking controversial. So, meron pong epekto yan sa buhay natin o sa pagkatao natin. Yan po ang halimbawa ng mga physical identity. So, sa spiritual identity naman po, meron pong dalawang identification lang po sa atin or dalawang identity lang po na pwede nating kabilangan. Una po, ang tinatawag na enemy of God or friend of God. Kasi dalawa lang po yan eh. Positive force or negative force or positive power or negative power. Na alam naman po natin na sa spiritual world po, nandyan po ang tinatawag nating enemy of God. So yan nga po ay kilala naman po natin lahat na tinatawag pong Satan kasi enemy of God. So lahat po ng mga bagay na spiritual na hindi po maganda, yan po ang kinabibilangan po ng ni Satan. So kaya nga sabi ng Panginoon, dalawa lang kung dapat pumwesto tayo, saan ba natin gustong mapabilang? Sa enemy of God, bilang enemy of God, or bilang friend of God? Alam niyo po, syempre gusto natin maging friend of God po tayo. Kabilang po tayo doon. So ano po ang mga benefits kapag kabilang po tayo sa friend of God? So before po pala nun, mababasa po natin sa Romans chapter 5 verse 10, ang sabi po na tayo pong lahat, nung hindi pa po tayo lumalapit sa Diyos, alam niyo po ba na pag hindi tayo lumapit sa Panginoon, automatically nagiging enemy of God po tayo? Kasi si Satan, very deceitful po siya. Sabi nga po, mapanlin lang. Kapag hindi tayo nag-decide na lumapit sa Panginoon, sasabi ni Satan, akin yan, kasi hindi yan lumapit sa'yo. So, kailangan po ang desisyon talaga natin na sabihin natin, hindi lang po sa puso natin, sa isipan natin, i-declare talaga natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, confess it. O sabihin natin, Panginoon, ikaw ang gusto kong maging Diyos, ikaw ang gusto kong sundin. Kasi otherwise po, sabi ni Satan, hindi yan nagsasalita, akin yan. So, yan po ang sabi sa Romans chapter 5 verse 10. Ngayon dito naman po sa John chapter 15 verse 15,
Ito naman po ang sabi ng Panginoon, kung tayo po ay susunod sa Panginoon, gagawin natin ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Alam niyo po ba na magiging kaibigan po tayo ng Diyos? Alam niyo, nagsisimula po ang lahat ng bagay sa desire. Dahil, di ba po may mga tao na hirap silang gawin, o sabi, ang hirap naman sumunod sa Panginoon. Biro mo, ang dami kong iiwasan, sanay na ako sa ganitong bagay. Pero alam niyo po, hindi naman po ganun na drastic po ang kailangan, or sabihin, agad-agad. Magsisimula po ang lahat niyan sa desire. At sabi, ang tanong lang po diyan, gusto mo bang sumunod sa Panginoon? And then if you say yes, so magsisimula po diyan ang lahat. So kasi God will work in your heart, God will work in our minds, at magsisimula po diyan. Alam niyo po ba ang battle begins in our mind. Kapag po nakapag-decide na tayo sa ating mga isipan, susunod po niyan, gagawin na natin. Kaya nga po sabi, ingatan natin yung mga iniisip natin, kasi kung anong iniisip natin, darating ang time, yan na po ang sasabihin natin. Pag anong sinabi natin, gagawin na natin. Pag ginawa na natin, yan ay magiging habit na natin, or makakasanayan na natin. At kapag nakasanayan na natin ang isang bagay, yan ay po magiging ugali na natin, nakasanayan hanggang sa maging destinasyon na po natin yan. So kapag mag-isip po tayo na, Panginoon, yan, pag nagmuni-muni po tayo, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Alam nyo, magtataka na lang po kayo, maraming bagay na dyan na magbabago sa buhay natin, because God works in a special way. Minsan hindi natin alam, na hindi natin nararamdaman, pero hindi ibig sabihin na wala tayong nararamdaman, walang nangyayari na sa spiritual life natin. So ito po yung mga benefits po pag naging friend of God tayo. Alam nyo po, ito, napakaganda nito. Sabi ng Panginoon, we can have whatever we will ask from the Father in Jesus' name. So pag naging kaibigan natin ang Panginoong Jesus, alam niyo po, para natin siyang, di ba, naalala ko pag nag-apply sa trabaho, di ba, meron po tayong tinatawag na padrino. At sabi natin, ni-refer ako ni ganito. So pag nakilala nung ni-referan natin na, kaibigan ko yun, di ba po, malaki ang chance na ma-accept tayo or matanggap tayo sa trabaho. Kasi siyempre, hindi naman tayo i-refer kung mapapahiya naman yung mag-refer sa atin. Kaya alam niyo po, sa Panginoon, kapag sumunod tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na hilingin natin sa Kanyang pangalan, ibibigay po ng ating Diyos. Kasi po, kapag sumunod tayo sa Panginoon, siyempre alam natin na yung mga bagay na magaganda, yun lang naman po ang hingi natin. Ang sabi kasi ng Panginoon po, wala namang bagay, wala namang, yung mga sumusunod sa Panginoon, hindi yan humihingi ng mga bagay na ikapapahamak nila. Siyempre po, lahat ng bagay na hingi natin ay ikabubuti natin. So, maalis kasi yung mga selfish motives natin, yung mga selfish desires natin. So, lahat po ng mahilingin natin sa Panginoon ay para po sa ikagaganda at sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng Panginoon. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 15 verse 16. At dito naman po sa John chapter 15 verse 13, at pag kaibigan po natin ang Diyos, alam niyo po, kasama din po doon yung kaligtasan. Siyempre kasi pag kaibigan mo, gusto mo ang kaibigan po natin, di ba, maligtas? Gusto natin ang kaibigan natin maging maayos ang buhay. How much more po ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, na nag-desire po na para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya nga, di po ba, sa history ng pagliligtas ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay po para sa ikaliligtas natin. So, ang laki po ng sakripisyo ng ating friend. Kesa may awit po nagsabing, I am a friend of God and He calls me friend. Alam niyo po, napakaganda po yun pong pagkakataon na binibigay po sa atin ng Panginoon, na in-invite po tayo para maging kaibigan ng Diyos. At kapag naging kaibigan po natin ang Diyos, lahat po ng benepisyo makakamit po natin. Kaya naalala ko tuloy, may word na sabing a friend with benefit. Parang, kasi kapag sa sanlibutan po, pag ganyan po sinasabi, parang one-sided. Pero sa Panginoon, ang
kailangan po niya, kailangan lang naman ng Diyos, kaya tayo ini-invite niya para po tayo maligtas. Ang Panginoon, ang Diyos po, hindi naman niya na kailangan ng mga benepisyo kasi nasa Kanya po ang lahat ng magagandang bagay. So, ang concern ng Panginoon ay tayo kasi wala tayong kapangyarihan para pagandahin ang ating mga buhay sa sarili lang po nating pamamaraan. And then, ito po ang tanong, paano po natin masasabi na meron na tayong na-establish na friendship with God? Alam niyo, sabi sa John chapter 15 verse 14, ito po ang mark ng isang kaibigan ng Diyos at pwede po nating i-check ang ating mga sarili. Sabi ng Panginoon, kung tayo po ay gumagawa ng ipinag-uutos ng Panginoon, ay mga kaibigan tayo ng Diyos. So, madali lang pong i-check. Kaya nga sabi, check yourselves. Madali lang malaman. So, sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Ginagawa ba natin yung gusto ng Panginoon? Yun ba ang desire ng puso natin? So, kung ginagawa po natin yung kalooban ng Panginoon, then automatic po, kaibigan po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo kaaway ng Diyos. Kasi hindi natin sinasalangsang ang kanyang kalooban. At dito po, sinasabing, ano ba ang ibig sabihin ng friendship? Kapag sinabi kasing friend, dito sa sanlibutan, di ba, iba't iba pong meaning. Pero, alam niyo po, sa Panginoon, kapag friend po natin ang Panginoon, bibigay po ng Panginoon sa atin ang love, bibigay po ng Panginoon sa atin ang compassion, trust, respect, honesty. Biro niyo po yan, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya alam niyo, nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon personally kasi itong programa pong ito, alam niyo, hindi po ito pangkaraniwan na, alam po hindi pangkaraniwan na ibinibigay sa mga tao kasi meron pong mga kanya-kanya naman tayong talento, kanya-kanyang gift na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Pero isang malaking tawag niyo po, karangalan para sa akin na pagkatiwalaan ng Panginoon ang kanyang mga salita para ibahagi po sa lahat po ng mga nanonood na nagnanais sumunod sa Panginoon. Kaya, alam niyo po yung trust, ito yung tiwala na ibinigay ng Panginoon, respect na ginawa ng Panginoon, at ang lahat ng bagay, pagiging honest ang Panginoon na magsasabi kung ano po ang gusto niyang sabihin. Kaya nga po sa programang ito, lagi ko pong dinadalangin na ang puso ko po maging malinis, ang isipan ko maging malinis, para po ang Panginoon mismo ang magbigay ng mensahe para po sabihin ko sa lahat ng mga nanonood. Kasi kung sa sarili ko lang po, alam ko mas marami mas magaling sa akin. Alam mo po, mas marami pang mas maayos magpaliwanag kaysa po sa akin. Pero alam niyo po, kung ang Panginoon mismo, kung ang salita mismo ng Diyos ang yun ang sasabihin, kung yung nararamdaman ng Panginoon, kung ano yung nasa puso ng Panginoon, yun po ang mararamdaman ko at maipasa ko po sa inyo. Alam niyo po, that will make a difference. Yan po ang pagkakaiba kasi sabi nga, marami namang magagaling magsalita, maraming matatalino, pero kung hindi po yun mismo ang mensahe na gustong iparating ng Panginoon, hindi po mangyayari kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kaya po, dito sa programang pong ito, ako po nagpapakumbaba sa Panginoon, lagi ko pong dinadalangin ang kalooban ng Diyos. Kaya yun din po ang gusto kong sabihin po sa inyo, sa mga nanonood po ngayon, na ipag-pray nyo rin po sa Panginoon ang sarili nyo na, Panginoon, maalis din po lahat ng sagabal sa puso ko, yung mga negatibong isipan, negatibong pakiramdam, para po malayang makakilos ang Panginoon. At kung ano po ang nais ng Diyos na iparating sa atin at nais gawin ng Panginoon sa buhay natin, yun po ang mangyari sa buhay natin. Kasi may tatlo po kasing bagay na pwedeng mangyari sa atin eh. Yung gusto nating gawin, yung gustong gawin ng iba sa atin, at yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. So, ang dapat piliin natin kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang mangyari sa atin kasi yun po ang the best. Wala na pong iba. At yun po ay walang halong walang halong deceit or yung pagkukunwari, walang halong pag-aalinlangan. Yan pa tinatawag na purong-puro. Kaya sa salitang spiritual po, yan tinatawag na holy. Yung mga bagay na holy, yung mga walang bahid ng kasalanan o walang bahid po ng karumihan at sinasabi nga po ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang friendship ng Panginoon, ito po sinabi sa mga Kawikaan, Kapitulo 17,
Katalatang 17 or sinabi po sa English, Proverbs chapter 17 verse 17. Alam niyo po ba na ang friendship na inaalok sa atin ng Panginoon is constant? Sabihin po, hindi nagbabago. Alam niyo po, once na kaibigan natin ang Panginoon, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, friend loves at all time. Ganyan po ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kaibigan po tayo at tayo po ay mananagana sa biyaya ng Diyos kapag kaibigan po tayo ng Panginoon. Kaya po ang tanong sa inyo, gusto po niyo bang maging kaibigan ng Panginoon? Sige po, anyayahan natin ang Panginoon at i-desire po natin, pag-pray natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng desire na sumunod sa inyo. Bigyan niyo po ako ng desire sa mga spiritual na bagay. Kasi po, hindi po ordinaryo sa tao ang mag-desire ng mga bagay ng sa Panginoon. Kasi ang dami pong mga bagay po na nakikita natin sa paligid natin na kumikinang, sabi nga. Pero po, may kasabihan nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pero sa Panginoon, pag kuminang ang isang bagay, yan po ay tunay na ginto. Kaya po sa pagkakataong ito, panoorin po natin na isang inspirational video. 我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。而家輪到我好忙，我喺見面嘅時間就越嚟越少。Hello，媽。今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Ating kapwa, alam niyo po yung mga bagay na yan po ay mga expression and reflection of God's love to us na minsan natitake advantage po natin, hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga kasi naisip natin kung ano yung gusto natin, yun lang ang ginagawa natin. Pero po, patuloy ang Panginoon na gumagawa po ng mga buting bagay para po tayo ay akayin, para ikot po ang ating mga atensyon na sana po habang may panahon pa, bigyan po natin ng pansin ang Panginoon. Kasi sabi nga, sa bawat bagay po may kanya-kanyang panahon. Baka dumating na yung panahon na wala na pong manghikayat sa atin para lumapit sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito, kung nararamdaman nyo po na kayo ay kinakausap ng Panginoon, alam ko po na na-inspire kayo. Yun ang tawag po niyan is God is talking to you. Nakikipag-usap ang Panginoon sa inyo. Gusto po ng Panginoon, naging kaibigan po natin siya.
So why don't we close our eyes and let's talk to the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoon, nais ko pong tanggapin, O Diyos, ang iyong paanyaya, Panginoon, na maging kaibigan ko po kayo, Lord. Panginoon, sa oras na ito, bigyan niyo po ako ng desire sa aking puso, Panginoon, na sumunod sa iyo at gawin ang iyong kalooban, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, na sa sitwasyon kong ito, hindi po madali, Panginoon, para gawin ito. Pero sa pamagitan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, sa pamagitan ng iyong pag-ibig sa akin, at titiwala pa ako sa inyo, Panginoon, na may magagawa po kayo sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, akin pong isinusurrender o sinusuko ang aking buhay sa iyo at lahat ng ang nasa isipan ko, ang damdamin ko, Panginoon, at maging ang mga plano ko, Panginoon, dahil alam ko na ikaw ay higit na nakakaalam kung ano ang nararapat at mabuti, Panginoon, para sa akin. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. At sa panalangin pong yan, mga kaibigan, alam ko na may ginagawa po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya pakinggan po natin ang awit na nagsasabing, Jesus, kaibigan kong tunay. Jesus, pag-ibig ng buhay ko, dakila at tapat sa mga dalangin ko, kaibigan kong tunay at Panginoon. Siya'y tunay at hindi nagbabago. Mga suliranin sa buhay ko, lungkot at dusa ang dulot nito, ngunit nang si Jesus ay tanggapin, tunay na kagalakan na dama ko. Jesus, kaibigan kong tunay, sa hirap at ligaya'y kaabay, tunay na dakila ang iyong pagmamahal, pupurihin ka sa aking buhay. Nahihirapan ka sa dalahin mo, at wala si Kristo sa buhay mo. Subukang humingi ng tawad sa Kanya, tiyak na makakamtan pagpapala niya. Jesus, kaibigan kong tunay, sa hirap at ligaya'y kaabay, tunay na dakila ang iyong pagmamahal, pupurihin ka sa aking buhay. Jesus, kaibigan kong tunay, sa hirap at ligaya'y kaabay, tunay na dakila ang iyong pagmamahal, kaya dapat lang napurihin ka sa aking buhay, pupurihin ka. Purihin po ang ating Panginoon. Sa lahat po na nag-decide o in-identify po nila ang kanilang mga sarili bilang kaibigan po ng Diyos, welcome po kayo sa presensya o sa grupo na kabilang po doon sa mga kaibigan ng Panginoon. Sabi, I am a friend of God. Kaibigan po tayo ng Panginoon. Kaya kung nais nyo pong i-share sa amin ang inyong mga testimony po, ang inyong mga magandang karanasan sa programang ito, pwede po kayo mag-text sa Globe at sa 0916-3323935
saka sa SAN number po namin sa 0932-915-6930 at sa Facebook account po nasa under po sa pangalan ko, Luzminda Wisby. Pwede po kayong post po ng inyong mga comments, mga suggestion, or sa email po morningwithgod@yahoo.com. Sa lahat po ng nanonood, pagpalain po kayong patuloy ng Panginoon at maraming salamat po. Magkita po ulit tayo sa susunod na programa.